Isang buwan na yung nakalipas simula nung na-hack yung Maya account ko where fraudster took all of my Maya savings, tapos inutangan pa ako ng Maya credits. At isa pa sa mga nakakalungkot is ang dami pa rin naging victim ng ganitong tax hijacking scams na tinatawag ni Maya. At dami ko na-receive na mga messages at karamihan sa mga victim, ang lalaki ng mga nakuha sa kanila. Merong 200k, 300k, 400k. So, nakakalungkot kasi ongoing pa rin itong incident or itong scams na to. If hindi nyo pa napapanood yung mga previous videos ko about this incident, so this happened way back October 11. And on the same date then, nagsubmit ako ng dispute kay Maya with all of those unauthorized transactions. Tapos, they temporarily freeze my Maya account then. I also submitted all the requested documents na hiningi nila sa akin, pati yung mga form na pinapila pa nila sa akin. And October 14, I was able to submit the request then para i-correct yung email address ko kasi pinalitan ng fraudster yung email. So, na-correct naman yung email address ko and then nakapag-change password din ako. And October 15, nag-request ako to reinstate my account or to activate my account para makita ko yung mga transactions na nangyari sa Maya account ko. And halos twice a week akong tumatawag sa kanilang hotline para mag-follow up doon sa request ko for account reinstatement, pati doon sa dispute ko. So, halos twice a week akong tumatawag sa kanila. And as always, ang lagi lang nila sinasabi sa akin is to wait for an email from their security department. So, yun lang yung lagi naging ending ng mga calls ko. And fast forward, last week, November 9, naka-receive na ako ng emails kay Maya na na-unblock na nila yung Maya account ko or na-reinstate na nila yung Maya account ko. Yun nga lang, yung dispute ko is still under review pa din. Tapos, wait pa rin ulit ako ng email sa security department nila for updates nung dispute ko. Pero dahil na-unblock na nila yung Maya account ko, so na-access ko na rin yung Maya account ko. And look, nakita ko na yung mga transactions at activity na pinanggagawa ng fraudster dun sa Maya account ko. So if you can see sa screenshot, 7:01 p.m., binago nung fraudster yung password ko sa Maya. And same time din, 7:01 p.m. So, meron ditong account profile has been updated. So, I guess ito yung email address ko na pinalitan nila. Imagine, password and account profile changes are sensitive and high risk. Pero dahil walang additional protection si Maya, so sobrang dali lang napalitan ng fraudster yung password ko, pati nakapag-update ng mga information sa account ko. And after niya mapalitan yung password ko, pati yung recovery email, so ang ginawa niya, transfer niya yung pera ko from my Maya savings. So, kinuha niya yung 116,000 pesos ko sa Maya savings. Tapos, pinurchase niya to Anselmas 1. And same thing din mga palangga, wala rin ako na-receive na OTP regarding dun sa pagkuha ng pera ko sa Maya savings, which is usually naman nakaka-receive ako ng OTP kapag kukuha ko ng pera sa Maya savings. Pero this one, wala akong na-receive na OTP niyan. So, nakuha yung 116k ko sa Maya savings ko. Pati ito yung pag-purchase dito sa Anselmas 1 na 116k din on the same time. Wala din ako na-receive na OTP or additional verification doon sa pagta-transfer or sa mga movement ng pera ko. And after niya malimas yung Maya savings ko, hindi pa siya nakontento. So, ang ginawa niya, kinuha niya pa yung Maya credit, inutangan niya pa ako ng Maya credit na 30,000 pesos. Tapos, pagkatapos niya ako mautangan is, pinurchase niya din on the same merchant. Hindi ko alam kung tao ba to or merchant. Same thing din to Anselmas 1 for 30,000 pesos. So, ang laki na nakuha sa akin, which is 116 plus 30. Sa mga nasa 146,000 din. At isa pa sa nakaka-disappoint is lahat ng mga transaction na to, lahat ng activity, from password changes, account profile changes, pagkuha nung Maya savings ko, pag-purchase, pag-process ng Maya credit, lahat ng mga transaction na yan, wala akong na-receive na OTP or additional verification man lang kay Maya. I also tried to research kung may makita akong pangalan na Anselmas 1 sa mga social media, pero ni isa wala akong makitang ganitong name. Hindi ko nga alam kung pangalan ba yan ng tao or baka gawa-gawa lang, pero kutob ko gawa-gawa lang yan, pangalan na yan. Additionally, that account kung saan napunta yung pera ko, it's like a merchant profile or like a business profile kasi almost the same siya ng tagging kapag magpa-process ako ng
ng payment. Like, for example, sa Landers o di kaya sa Smart. So, same siya na lumalabas na purchase on. So, para siyang merchant or para siyang business profile, hindi siya yung parang personal or individual account lang. Very strange lang din kung paano nakagawa itong mga fraudster ng merchant profile or business profile. I'm also wondering kung saan ba to galing tong QR code kasi ang ginawa is nag-QR code payment. So, parang nakakapagtataka kung anong platform yung ginamit nung fraudster na yon. Gumamit ba sila ng yung QR code ba nila is galing sa ibang platform or baka sa Maya platform. On November 11, pumunta kami sa BSP kasama ko yung iba mga naging victim din. At ang ginawa sa amin, dahil na-close yung initial complaint namin, I guess parang ni-reopen nila for second level complaint na, ganun. So, ayun, nag-submit kami ng CIR form at sinabi namin doon na hindi kami satisfied doon sa naging result ng initial complaint namin. So, I guess ni-reopen nga nila yung complaint namin. Based din kasi sa research ko, si BSP din kasi may kakayahan din para utusan ito mga bangko, especially kapag may fault sa end nila. Like, for example, yung katulad na nangyari doon kay GCash recently. So, nag-release ng statement ito si BSP na gawa nila ng action ni GCash. And speaking of GCash, nakakaingit lang kasi napagtuunan agad nila ng pansin yung nangyari sa GCash, which is parang a day lang yun eh. Ang bilis lang, parang recently lang talaga yun eh. Pero itong Maya account issue namin, ang tagal na nito. Yung iba mga concern, last September pa. Pero wala pa rin nagagawang action, wala man lang kahit anong statement. Anyways, yun, sabi sa amin ng BSP is wait na lang daw kami ng email. And November 13, nung nakaraang araw lang, so tumawag ulit ako kay Maya para mag-follow up ng dispute. Pero same answer pa rin yung sinasabi nila sa akin na under review pa rin yung case ko, in progress pa din. Tapos wait ulit ako ng email or wait pa rin ako ng email galing dun sa kanilang secure department. So, same answer pa rin yung nare-receive ko sa last follow-up ko sa kanila. And now, ang pinaka-worry ko ngayon is yung Maya credits na inutang nung fraudster. So, from 30K, naging 32K na siya kasi may additional service fee pa. So, yun yung worry ko kasi mag-June na siya ngayong November 22. And another na very disappointing din sa process ni Maya is wala daw silang option para ma-hold yung outstanding balance na yun kahit unauthorized pa yun or kahit may ongoing dispute daw. Wala daw silang option para ma-hold yun. So, kapag hindi ko daw yun mabayaran, so, possible pa rin daw talaga or mapupunta pa rin, marirefer pa rin daw talaga sa collections na makaka-receive ako ng mga tawag, ng mga maniningil. So, ayun yung pinaka-worry ko kasi ayoko mangyari umantong doon sa ganong point na madaming tumatawag sa akin para mag-follow up doon sa inutang ng fraudster. Yeah, I hope and pray talaga na ma-resolve tong dispute ko in my favor bago mag-due date itong Maya credits na inutang ng fraudster kasi ayokong masira yung yung credit score ko, yung credit rating ko kasi 'di ba parang ganun yun kapag na-refer ka sa collections. So, may bad bad records ng pag-uutang, which is hindi naman ako nakinabang doon sa inutang na yun ng fraudster. Hindi naman ako gumamit ng pera na yun. So, nakakainis lang kay Maya kasi wala silang ganung process man lang para ma-hold. Kahit may ongoing investigation, i-refer pa rin nila sa collections nila, so sa maniningil. So, anong point? Bakit pa nila i-refer sa collections o sa maniningil kung alam naman pala nila na may ongoing dispute? So, ang point ba nila is para makuha pa rin nila yung pera, magbayad pa rin itong mga naging victim. So, yun yung nakakainis sa process ni Maya. Additionally, ang laki pa ng interest nitong Maya credits na to, which is 0.17% per day kapag hindi mo siya nababayaran. So, lolobo siya ng lolobo or lalaki yung total outstanding balance. Tapos, ang recommended sa akin nung agent na nakausap ko is i-dispute ko na lang daw yung mga service charge. Eh di mas lalo pang lumaki yung concern. Bakit hindi na lang nasa kanila pa ngayon yung utang, sila yung may control doon sa credits na yun na hiningin nila sa akin, pero hayaan pa rin nila na i-refer nila sa collections kahit may ongoing dispute ako. So, very disappointing process. And it's very unfair din kasi hinayaan na nga nila akong manakawan, pero sisingilin pa nila ako doon sa utang na kinuha ng fraudster.